Yo, what's up mga ports? So for today's video, mag-unboxing muna tayo. So last week, naka-receive tayo ng package from Bluetti at pinadala nila tayo ng kanilang power station na pwede natin magamit sa mga susunod na rides at sa mga adventures natin. Kaya naman mga ports, please welcome ang Bluetti EB3A. Tara, unboxing na natin to. Alright mga ports, so nasa harapan natin ngayon itong Bluetti EB3A. Yun, pagka-open nyo ng box, pagka-bili nyo na itong unit, ito yung mga makukuha nyo agad. So meron tayong unit, yung Bluetti EB3A. So meron tayong manual. Yan. Tapos meron din tayong box dito. So yan, open natin itong box. So pagka-open nyo ng box, meron tayong dalawang cable na makikita rito. So ito yung charging cable niya. Mamaya papakita natin kung paano ginagamit to. Meron din tayong isa pang cable dito. Yan, ito naman. So ito naman is ginagamit for solar charging mga ports. Pero hindi natin mapapakita yung solar charging dahil wala tayong mga solar panels. Pero yan, ito yung dalawang cables na makukuha nyo. So itong EB3A is isa to sa mga pinakamaliit na power stations na ino-offer ng Bluetti na merong 268 watt-hours capacity. Isa sa kagandahan nitong Bluetti EB3A is naka-lithium iron phosphate battery na siya with over 2,500 life cycles up to 80%. So anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun is after mong gamitin tong unit na to ng over 2,500 times is meron ka pa rin makukuha 80% ng original capacity nitong EB3A. So napaka-solid nun. After 2,000 times, di ba? Parang bago pa din yung unit mo. Ganun pa rin yung, almost the same pa rin yung power na kaya ibigay niya sa'yo. As of today, ang price nitong Bluetti EB3A is 14,800 pesos. So mabibili nyo siya sa official website ng Bluetti. Pwede nyo i-visit yung bluettipower.ph and doon kayo pwede mag-place ng order. So sa video natin na to, i-share ko sa inyo kung ano yung mga features nitong power station na to. At syempre, testingin din natin sa mga devices na meron tayo, sa GoPro natin, sa drone natin, yung mga madalas ginagamit natin sa vlog na pasok sa limit nitong Bluetti. Alright, so unahin muna natin yung specs at features nitong Bluetti EB3A. So mag-start tayo sa weight. So ang weight na to is 10.1 pounds. So kung convert natin sa kilograms, it's around 4.5 kilograms. So napakagaan, very handy. Pwede natin siyang pitpitin kahit saan mo gusto. Alright, so sa design naman nitong EB3A mga ports, wala ka nang ibang titignan kundi dito lang sa harapan nitong power station. Nandito lahat ng features na available. Dito sa gilid, wala kang makikita. Yan, ikot natin. Wala. Dito sa likod, wala din. And dito sa kabila, wala din. Yan. So, dito lang. Sa harapan tayo mag-focus ngayong araw. Turn on muna natin tong unit natin. So, ito, isa dito. Meron dito. Tsaka dito. So, gamitin muna natin to. Turn on natin yung unit. Meron tayong 64% battery. Okay, so simulan natin sa display. So, dito sa display, makikita mo yung input and output ng watts. So, dito sa gitna, makikita mo kung ilang percentage na yung battery at yung duration kung gaano pa katagal magagamit. Okay, so dito naman sa left, meron tayong DC output which is 12 volts cigarette plug. So ito yung nakikita nyo ding saksakan sa loob ng sasakyan. Sa mga kotse nyo, yung saan nyo pwede isaksak yung lighter or charger ng mga cellphones. Yan. So para magamit nyo yung DC output na itong EB3A is once na naka-turn on na yung unit, kailangan nyo lang i-press tong button na to. Yan. Pag tinurn on nyo, press on nyo, makikita nyo yung DC na status dito sa lower right. Ibig sabihin naka-enable na yung DC status or yung DC output. Pag i-turn off nyo yung DC, click nyo lang ulit. Yan, naka-off na siya. Okay, dito naman tayo sa gitna. Makikita nyo meron tayong tatlong USB ports. So para sa USB ports, meron naman tayo dito ang dalawang USB-A ports with 3 amps lang. So hindi siya quick charge na ports. Tapos sa tabi na ito, meron kang USB-C port with 100 watts. Pero itong USB-C port, hindi siya bidirectional. So meaning, hindi mo pwede i-charge tong power station using USB-C. So output lang siya. Alright mga ports, so dito naman tayo sa upper right. Makikita nyo meron tayong LED light dito. So once naka-turn on na yung power station para gamitin nyo yung LED light, press nyo lang to. Once, yan, meron low, merong high, tapos merong SOS for emergency purposes. So yun yung gamit na itong LED light. Press nyo lang ulit.
para i-turn off. Alright mga ports, so dito naman sa lower right, meron tayong dalawang outlet. Itong dalawang outlet na to is up to 600 watts yung kaya niyang tanggapin, which is similar sa mga saksakan nyo, sa mga walls ng bahay nyo. So ganun siya kalakas. So dito naman tayo sa lower left. Sa kabilang side, meron tayong 8mm charging input, which is magagamit mo for solar charging. So yung kaninang pinakita ko sa inyo na isa pang cable, so dyan yung isasaksak yun. Kaya lang since wala tayong solar panel, hindi natin siya mapapakita sa inyo, hindi natin matetest. So, pero susunod, try natin kumuha next time para mapakita natin sa inyo. Tapos dito sa gitna, merong AC charging input. So dito naman natin isasaksak yung main cable na kasama nitong unit, yung kaninang pinakita natin. So kapag i-charge na yung unit, lowbat na siya, dyan natin isasaksak yun. Alright mga ports, so yun yung mga features, and pinaka nagustuhan ko ditong feature ng Bluetti EB3A is meron siya ditong handle sa taas. Yan, meron siyang handle, so napaka-handy niya. Pwede mo siyang bitbitin, pwede mo siya i-carry kahit saan. Tapos, meron siya dito sa taas na wireless charging. So, kung yung mga phones nyo is supported yung wireless charging, so kapag pinatong nyo siya rito sa taas, is magcha-charge na siya mag-isa. Yan. Okay mga ports, so ano pa bang inaantay natin? So, mag-proceed na tayo sa testing. I-test na natin tong Bluetti EB3A sa mga devices na meron tayo. Let's go. Alright mga ports, so testingin na natin siya. So dito sa harap natin, may kita nyo is yung GoPro 9 na ginagamit natin sa pag-vlog. So try natin i-charge muna. So turn on muna natin itong Bluetti. So usually, ito yung ginagamit nating charger sa GoPro is yung charger ko din ng phone. So try muna natin dito sa output. Dito, try natin. Yan, turn on natin yung AC. Naka-on na yung AC mode. Saksak natin to. Alright, so tignan natin kung magcha-charge tong GoPro 9 natin. Ayan, umilaw yung red. Okay, so charging siya. Tignan natin. Okay, so kung makikita nyo, yan, charging siya, 98% and continuously charging. Okay, so tama-tama siya mga ports, no? Since madalas tayong gumagamit ng GoPro dahil malakas tayo sa battery ng GoPro kada nagvo-vlog tayo. So, ito naman is yung charger naman natin ng mga GoPro batteries. Yan. Ito yung batteries na ginagamit natin sa GoPro natin na nakamount sa helmet natin. Okay, so, yan. Meron tayong tatlong batteries dito. Try lang natin. Since wala akong outlet, wala akong socket nito, is i-recta lang natin siya dito sa USB-A. On lang natin. So, before nyo siya ma-charge, pag sinaksak nyo to, yan, makikita nyo, wala siya, hindi siya nag-charge kasi naka-off pa yung DC output. So, click nyo lang ulit to turn on. Ayun, naka-on na yung DC output and ito na, charging na yung GoPro batteries natin. So, tama-tama, no? Malakas kasi kumain ng batteries yung GoPro natin kasi malalaking resolution yung ginagamit natin. Kaya yan, malaking tulong to dito sa mga GoPros natin. Tapos, ito pa. So, dito ko na siguro pinakamagagamit tong power station natin, no? Ito talaga, napakabilis malobat na ito, mga ports. Dito, sa ating drone. Yan. Ito, flight time na ito. Isang battery, around 30 minutes lang. Kapag naka-sport mode pa, sobrang bilis maubos ang battery. So, lagay lang natin muna dyan. Yan, andyan yung drone natin. So, testingin natin. Wait lang, tanggalin muna natin ang gulo eh. So, try natin. Yan, try natin i-charge itong drone natin. So, yung mga batteries niya. Tapos, syempre, itong controller, sinacharge din to. Saksak din natin. So, sabay-sabay na to. So, let's see kung magcha-charge to lahat. So, same thing. I-on natin is itong output sa baba. Yung DC output, itong AC output. On natin. Naka-on na yung AC. Plug na natin. Ayun lang. Teka lang, kailangan pala natin ng socket dito. Dahil wala, hindi pala natin, ito problema. Kailangan natin ng adapter para dito sa drone natin kasi wala siyang, hindi natin siya masasaksak dito. Lang, balik ako, hanap ako ng adapter. Alright mga ports, so nakita na tayo ng adapter. Yan, sasaksak natin. So pag nag-charge na siya, dapat may magi-green dito. Pati ito, yung white color na ito, iilaw dapat. Okay, so plug na natin. Yan, so makikita nyo yung itong remote control natin ng DJI Mavic Air 2 is nagja-charge na siya. Pero yung sa drone natin, hindi pa siya umiilaw. Dapat iilaw to. Ano, wala nag-charge, hindi siya umiilaw. Dapat may umiikot na rito na ilaw. Pero yung remote control natin is nagja-charge siya. Ayan, umiilaw siya. Ay!
Kaya pala hindi siya nagcha-charge. Dahil full charge. Full charge pala yung mga battery natin. Ano, pag clinic mo kasi makikita mo kung ilang bar siya. 4, puno. Ito, 4, puno. Kaya pala hindi siya nagcha-charge. Pinakaba naman ako na ito. Medyo nga tayo doon. Kaya pala. Hindi na kasi sa ride yun. Alright, naka full charge na kasi ito mga ports. Kasi ready na ako mag-ride. Akit dapat kami na Sagada today. Kaso di natuloy. So yan. Pero kita nyo naman, gumagana mga ports. Yan, charging yung remote. Ito, nagamit to. Hindi to full charge. Okay. Alright mga ports. So isa pa sa ipapakita natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. So dito sa taas niya, meron siyang wireless charging na 15 watts. So, try natin. On lang natin. Yan. So, kailangan ata naka-on yung DC. On natin yung DC. Okay. Tingnan natin kung magcha-charge yung phone natin. So, currently, nasa 85% tayo. Tingnan natin kung magcha-charge. Ayun. Kita nyo, charging mga ports. Yan. Makikita nyo dun sa logo, sa taas. Yan, charging yung phone. Ayan, di ba? Napakaangas. Isa pa, pakita natin. Off natin yung screen. Dapat pag nilapag ko to makikita nyo magcha-charge yan. Ngayon, may lumabas charging, wireless charging, 85%. So 28 minutes para ma-full. So okay na din, pwede na rin, tama-tama pangligtas ng mga phones nyo kapag malolobat na. Okay, so proceed tayo sa pinaka-last testing natin. So yan mga ports, ito na siguro yung pinaka-last testing natin, no? Kasi ginigigil na ako na itong Bluetti EV3A. Tignan natin kung kaya niya patakbo itong electric fan natin. Okay, so on lang natin. So gagamitin natin dito is yung parang wall socket dito, 'di ba? Yung AC output, yung similar sa saksakan sa baba, yan. So ito, makikita nyo connected siya sa electric fan natin. Ito yung electric fan. Try natin, saksak natin kung gagana. Yan, so currently nasa number 1 na yan. Pag sinaksak natin to, dapat ikot yan. On natin yung AC output. Plug! Tadang! Panis! Libre electric fan! Yan, so makikita nyo gumagana naman mga ports. In-off natin yung AC output. Turn off din yung electric fan. So kanina nag-average siya ng mga 120 output. 120 watts yung nilalabas yung power kanina. Pasok na pasok siya dito sa Bluetti EV3A natin. Solid. Alright. Last but not the least is itong Bluetti EV3A is meron siyang Bluetooth connection. So meron din siyang app. Open natin yung app, no? Para mapakita natin sa inyo. Meron tong Bluetti app. Hindi ko pa ito natatry, pero try natin. Testingin natin ngayon, no? On natin yung Bluetooth. Ito, ELK. Baka ito yun. An app is needed to use in this device. Okay, turn on Bluetooth. Accept. Allow. Tingnan natin kung makikita yung Bluetti. Ayan. So, ayan. Nakita na yung EV3A na unit natin. Pair lang natin. Alright. Ayan. So, dito sa Bluetti EV3A app is makikita mo yung mamamonitor mo yung wattage na itong EV3A. So, lahat 0 kasi wala nakakabit. Diba? Pero try natin magsaksak ulit. Try natin isaksak tong battery, GoPro batteries charger natin. Para lang makita natin if mamamonitor, no? So, saksak natin. Ayan, nag-on na siya. And makikita nyo dito, diba? Biglang gumana yung, yung DC output. Biglang nagbabato siya ng kuryente. 0 watts kasi puno naman tong mga batteries natin, full charge to. Pero kita nyo, gumagana, live siya. So, ayan, mamamonitor nyo yung DC and AC output. So, from dito sa mobile app, makikita nyo naka-on yung DC output. Pwede nyo rin siyang kontrolin dito. So, kapag in-off natin, okay, makikita nyo, mawawala yung DC na status. So, pwede nyo i-on and off dito. On natin yung AC. Ayan, turn on na siya. On na rin, live na rin. Makikita nyo rin yung connection ng AC is live na rin. So, ayan. Tapos, isa pa sa mga features na itong Bluetti app is kapag pumunta ka sa settings, no? May user manual na rin dito. Makikita mo yung manual. Charging mode. So, merong 3 types ng charging mode. Merong standard, turbo, at silent. So, kapag charge mo kasi itong EV3A is kapag naka-turbo mode, maririnig mo yung fan sa loob. So, sobrang maingay. So, pwede mo siyang iset to standard or silent para, alam mo yun, kung charge mo na habang natutulog hindi masyado makakasagabal sa inyo. Tapos, LED light. Meron din siyang option dito. Turn on natin. Medium. Ayan, nag-on siya. Try nating i-high. Ayan, nag-high. And SOS. Ayun, gumagana. Control, diba? Nakita nyo, nakokontrol ng app. Tapos, dito sa EV3A, since kapag nakaka-pair na sila, meron ka ring option to upgrade yung firmware. So, kung meron mga updates and mga bagong stuff na i-add si Bluetti,
dito sa kanilang mga units is pwede mong i-upgrade yung firmware mula dito sa mobile app. So makikita natin, wala namang available firmware, updated naman siya. Kaya goods to goods. Alright mga ports, that's it! Alright mga ports, so yun yung mga features and specs nitong Blue Yeti EV3A. So napakalaking tulong nito para sa atin, no, sa mga susunod na mga rides natin, mga adventures natin. Tatry natin kung kaya natin siyang bitbitin at dalhin, ilagay sa Honda EDV 160 natin. At try natin mag-camping, no? Kasi tama-tama siya, no? Kung mahilig ka mag-camping, mahilig ka sa mga outdoor activities, mag-overnight kung saan saang lugar, di ba? Napakalaking tulong na itong power station na to. Thank you so much kay Miss Arya and sa Blue Yeti for giving us itong Blue Yeti EV3A. So, maraming salamat po. Malaking tulong to, magagamit namin to. And yun, hopefully soon sa mga susunod na mga rides natin, makita nyo pa, ma-demonstrate natin yung actual na use nitong EV3A outdoors, mga ports. So yun, hanggang dito na siguro itong video na to. Maraming salamat sa panonood. Kung umabot kayo sa part ng video natin na to, like, share, subscribe mga ports, huwag nyo kalimutan. And yun, sana marami pa tayong unboxing moments na magawa dito sa Ports YouTube channel natin. Sana hindi pa to yung last. Kaya yun mga ports, always remember, ride safe, have fun, and always, peace out. Paalam, kita kita susunod na unboxing.